Wala na raw sa Pilipinas ang ilang sangkot sa maanomalyang flood control projects. Banat ng ilang senador dyan, baka guilty ang mga ito kaya umalis ng bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merrimon Reyes. Sa nakuhang impormasyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, nasa Amerika na umano ang ilang nadadawit sa questionabling flood control project. Ayon kay Marcoleta, hindi niya sinasabing tumakas na ang mga sangkot na personalidad, pero hindi rin daw masabi kung may commitment ang mga ito na bumalik sa bansa para sa pagdinig ng Senado. Sabi ni Marcoleta, wala silang kapangyarihan para mag-issue ng hold departure order pero maaaring mag-request ng lookout order. Hindi, wala kaming makina kasi nga nasa ibang bansa, so hindi namin malaman kung ano isasagot na. Pero may representative sila. Ang problema lang, may capacity ba na i-represent naman sila, lalo na sa mga tanong na very crucial. So, maaari namin silang ipa-aresto eventually. Mga dalawa na lang naman yata tayo. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, And umalis ka, that is an admission of guilt. Flight means guilt. inakusahan naman niya ang kontraktor na si Sara Diskaya na nagbigay umano ng 40% advance sa mga opisyal ng DPWH bilang umano'y kickback. Plano niya ring ipasight in contempt si Diskaya kung mapapatunayang nagsinungaling siya nang ipaliwanag ang siyam niyang construction firms na nagbid sa DPWH project. She's a blatant liar. Her statement is full of inconsistencies. Kita mo, sabi niya, sa Alpha and Omega lang siya concerned. Tapos, nang tinanong ko, si St. Timothy, si Gerard, sabi, nag-divest naman, pero hindi naman totally nag-divest. Nandun pa rin yung pangalan niya sa ano. Nasay niya sa St. Timothy, pamangkin niya. Yung isa, asawa niya. Yung isa, anak niya. Korporasyon na sila-sila. Sa ngayon, may natatanggap na raw na fillers si Marcoleta. Titimbangin umano niya ito bago magdesisyon kung ihaharap sa mga susunod na pagdinig. Meron din sa DPWH, sir. Kinukumbinsi yung nagtapat eh. Marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang dilitaw na magsasabi ng totoo. Sa ngayon ay tinitingnan ni Senator Marcoleta ang posibilidad na gawin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa araw na walang plenary session sa Senado para mas mabigyan ng oras ang isyung ito. Mobile journalist Merrimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga maanumalyang flood control projects kasama si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, may binanggit ba si Senador Marcoleta kung sinong kontraktor o opisyal yung nangibang bansa? Pops J, walang binigay na pangalan itong si Senator Marcoleta pero sa pagbibilang niya so far parang nasa 2 raw ito at nagmumula yata raw sa mga kontraktor. Pero so far daw dun sa 2 parang yung isa raw bumalik, so tinitingnan pa nila kung itong isa magkakaroon din ng pagbabalik sa bansa or kung magkakaroon ng development sa usaping ito, Pops J. Merrimon, sa ngayon ba nakapag-request na ang mga senador para sa HDO, yung Hold Departure Order ng mga nadadawit na kontraktor? Pops J, sinabi ng mga senador na wala silang kapangyarihan para mag-issue nitong hold departure order pero maaari rin silang mag-request ng lookout order and fortunate or coincidentally, kani-kanina lang din ay nag-request din naman ito si DPW Secretary Vince Dizon sa Bureau of Immigration na maglabas na nitong lookout bulletin. Kasama dito yung mga sangkot na supposedly na mga kontratista, kabilang na dyan ang mag-asawang Diskaya at ang sinabi naman ng kanilang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego, wala naman daw planong mangibang bansa itong mag-asawa. Pops J. Merrimon, anong pwedeng maging basihan para sa lookout order o lookout bulletin? Oo, Pops J. Kung sakali kasi itong sa lookout bulletin, ito yung parang pagbabantay pa lang nila. Wala pa naman kasing warrants of arrest na in-issue. Supposedly, meron nung huli doon sa mga hindi pumunta sa ikalawang pagdinig. Pero bottom line, naging show cause order ito. Pero nag-issue din muna ng subpoena naman sa ilang mga contractor at DPWH officials na pumunta sa sunod na pagdinig. Ito nga Senate Blue Ribbon Committee, Pops J. Pero depende yan sa kung ano yung mangyayari, kung meron mang gagawing pagtakas, kung meron isa-cite in contempt, doon maaaring magkaroon na nung pag-i-issue rin nga nung arrest warrant, cited in contempt, at iba pang mangyayari tungkol doon, Pops J. Merrimon, kailan ang susunod na pagdinig sa flood control anomaly?
Supposed to be, Pops J, September 8, Monday next week. Pero nasabi naman ni Senator Marcoleta, tinitignan niya raw kung baka Friday or Thursday i-request niya para walang plenary session sa hapon. So mas may oras umaga hanggang hapon o gabi man magagawa yung pagdinig tungkol nga dito sa mga anomalyang flood control projects. Pops J. Meron sa pagdinig ng Kamara, sinabi ng contractor na si Lawrence Lubiano na nag-donate umano siya kay Senate President Cheese Escudero noong 2022 elections. May sagot ba dito ang senador? Oo, Pops J, top donor pa nga itong Sulubiano doon sa 2022 na takbo nga ni SP Cheese. Pero so far, wala pa siyang pinaka-recent na komento dito. Pero noong mga lumipas na linggo pa lang, nung tinatanong na natin siya patungkol nga sa mga ganitong alegasyon na supposed to be meron din siya nga pagkakasangkot dito sa problema o isyong ito, naninindigan daw siya na kakilala niya raw to, kaibigan niya raw itong Sulubiano at totoong may donation siyang natanggap, pero on personal capacity ito ni Lubiano at wala raw kinalaman itong si SP Cheese sa mga flood control project ni Lubiano, Pops J. Meron plano ba ng mga senador sa susunod na hearing na itanong din sa contractors kung sino sa mga kandidato noon ang binigyan nila ng donasyon, kabilang yung mga tumakbong senador? Pops J, yung hanggang ngayon ay hinihintay pa natin yung kasagutan kasi ongoing ang plenary session ngayon kaya baka hindi pa nakakapagbigay ng komento o sagot itong mga senador. Nagkaroon pa nga ng pagbabanggit ito namang si Pasig Mayor Vico Soto na willing daw siya na pumunta kung sakaling iimbitahan ng Senado kung magkakaroon ng pagdinig patungkol dito sa pamilyang Diskaya. And so far, tinatanong natin kung tatanggapin nga ba nila ito, kung iimbitahan nila ito si Mayor Vico o kung meron pa silang ibang iimbitahan tulad ng supposed feelers or iba pang witness ng netong isyong maanomalya flood control projects. Pero tingnan natin, Pops J, next week kung mangyayari yon, Pops J. Merriman, si Senador Joel Villanueva, may sagot na ba doon sa mga nag-uugnay sa kanya kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara? Pops J, yung mga sinasabi niya lumalabas daw na videos, na picture, yung ilan daw sa mga ito, hindi lang naman daw siya. Yung ibang mga public official pa raw, mga ibang senador, even daw ang presidente, may picture daw kasama itong si District Engineer Alcantara. Pero sinabi niya rin na kasinungalingan daw itong mga and misinformation yung lumalabas na mga post online na nililink silang dalawa. Pero sinabi niya kababayan niya raw ito, pero kababayan niya lang itong si Alcantara. At so far, wala raw siyang kinalaman kung mayroon mang isyong nasasangkot itong district engineer, Pops J. Bukod sa pagiging kababayan, ano naman ang paglalarawan ni Senador Villanueva sa kanilang pagkakaibigan? Pops J, hanggang dun lang sa pagiging magkababayan na pinakasinabi ni Senator Joel Villanueva. Kaya nga ang gusto niya, ang nais niya nga raw gawin, if ever, is kakasuhan niya yung mga promotor nitong sinasabi niyang misinformation at kasinungalingan. And pinakabinigay niya pa sa ating gist din kanina ng impormasyon na maaaring ma-bring up sa susunod na pagdinig. Doon sa mga kontraktor, parang mga 4 or more yung mga nakita nilang dummy contractors. So isa pa yan sa mga kailangan nilang tutukan. Plus, ito nga kinakaharap na supposed misinformation according to Senator Joel Villanueva na nililink sila na binibigyan daw ng mali siya, Pops J. Lumalabas kasi dun sa viral video, Merrimon, Yes. mukhang malapit silang dalawa ni 1st District Engineer Alcantara. Oo, Pops J. Kaya nga sinasabi dito, lies and misinformation nga raw. Kaya even yung mga vlogger o yung mga content creator daw na gumagawa ng mga edited na video na yun, titingnan niya nga raw kung nakakasuhan niya ang mga supposed promotor na ito, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Merrimon Reyes.